Oy, Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Ito na, hindi po iikot lang kay Digong itong investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Kasi, do confirmed na, sinabi ni Bato de la Rosa, confirmed na pupunta na si Digong. Pero ang tanong dyan, papaano kung hindi sumipot? Titigil ba ang investigasyon? Hahayaan na lang ba yan? O ika-cancel ba itong investigasyon? Sabi ni Coco Pimentel na siyang tatayong tagapangasiwa dito sa Senate Blue Ribbon investigation na ito, tuloy, ka-coffee. Hindi si Digong ang VIP. Hindi hihinto ang investigasyon kung hindi pupunta si Digong. Pumunta man siya o hindi, magpapatuloy yan. Hindi mapipigilan yan. Sa headline, ka-coffee, ng ABS-CBN, ngayong araw lang po yan, araw po ng linggo, October 26. Sabi ni Pimentel, with or without Duterte drug war probe to push through. Tama nga naman. Di ba? Kahit hindi naman pumunta yan, hindi naman siya masa-cite in contempt Dahil yan naman ang parang promise sa kanya ng Senado na igagawaran siya ng utmost courtesy. Pero regardless, kung hindi siya pupunta, lugi siya dyan. Di ba? Hindi niya ma-defend ang kanyang sarili. At hindi naman nila pwede sabihin na hindi patas yung investigasyon na yan. Though iba na ang naaamoy natin sa investigasyon dyan sa Senado, no? Kasi ibang-iba pa rin talaga pag ang mag-iimbestiga ay quad committee, no? Pero dyan sa Senado kasi marami pa rin mga DDS senators dyan Marami pa rin pong mga kaalyado dyan si Tatay Digong. Pero tingnan natin, kinakailangan niyang pumunta. Ako, confident naman ako, 51% na dadalo dyan si Digong para may pagtanggol niya. Pero regardless, dumalo man siya o hindi siya kawalan. Yan ang parang lumalabas dito sa pahayag na ito ni Pimentel. The Senate Blue Ribbon Committee will push through with its investigation into the previous administration's war on drugs with or without the attendance of former President Rodrigo Duterte. Sabi po ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III kahapon, Sabado, ka-coffee, yan yung kanyang pahayag. Pero kung titingnan mo naman, ka-coffee, on a wider perspective, no, ang main guilty naman talaga dito sa tukhang na ito is si Digong. Siya talaga ang iniimbestigahan dyan. Siya talaga ang pangunahing subject nitong investigasyon na yan. So, lugi siya kapag hindi siya pumunta dyan. Sa dami naman ng aming imbitadong resource person at witnesses, pumunta man si former President Duterte o hindi, tuloy ang hearing, Pimentel said in a radio program. The Senate Blue Ribbon Committee is set to start on October 28. Hindi lang isang araw yan, ka-coffee, masusundan pa yan sa mga susunod na araw itong investigasyon na yan. Magsisimula lang po yan bukas. Si Bato de la Rosa, ka-coffee, nagkaroon naman siya ng statement dyan. Sabi niya, kahit gawin siyang resource person, hindi as an interrogator, kasi member siya ng Senado di ba? Usually naman, ang setup natin dyan, kung ikaw ay miyembro ng Senado, ikaw yung magtatanong. Pero nag-volunteer na itong si Bato. Tama lang din. Very good sa kanyang pag-volunteer dito na pwede siyang tumayo bilang resource person dahil yun naman talaga ang tama. Diba? Isa siya sa key players nitong tukhang na to. Siya ang dating hepe ng Philippine National Police, so dapat lang na tumayo siya bilang resource person at hindi interrogator. Pagdating naman sa investigasyon, actually dapat mag-inhibit siya bilang miyembro nitong Senado kasi siya ngayong iniimbestigahan. Imbestigahan mo ba naman ang sarili mo? O nasa headline din, ka-coffee, ito ng Politico.com. Sabi ni Bato, ask me anything. Bato de la Rosa offers to be resource person in Senate drug war probe. Umamin na siya. Wala naman siyang magagawa dyan Wala nang ibang option. Resource person talaga siya dyan. Lang naman magtago-tago pa siya dyan. Hindi siya sumagot dyan. Taga dyan siya mismo. Taga Senado siya mismo. Resource person talaga siya dyan. Ang problema dyan, sa tingin ko lang, dadaanan ni Bato yan sa sa taas ng boses, sa lakas ng boses at sa mga titig. Siyempre may mga inimbitahan din ng mga resource persons Si Garma, nandiyan si Garma na nagdidiin din sa kanila patungkol dito sa reward system. Si Espinido, nandiyan din po at ang ilang dating opisyal ng PNP na itinuturo din siya, itong si Bato de la Rosa. So sa tingin ko, dadaanan ni Bato yan sa bulyaw, dadaanan niya sa taas ng boses at sa titig. Parang matakot kayo sa titig ko. I-pull out ninyo yung statement ninyo. Sa tingin ko, ganyan na magiging kalakaran dyan. Senator Ronald Bato de la Rosa said he is offering himself to become a resource person during the Senate investigation on the drug war launched during the administration of former President Rodrigo Duterte. Kung iisipin mo, namayagpag sila 6 years sila namayagpag Actually, hindi naman nahantong sa ganitong investigasyon na to Kung hindi lang nila binira itong administrasyon na ito. Kasi marami rin kakampi si PBBM. Marami sumusuporta kay PBBM at nandiyan sa Kongreso yan. Kung hindi lang sana, kung naging friendly lang sila, kung mas naging friendly lang sila sa administrasyon na ito at hindi sila naging excited na agawin ang trono kay PBBM, hindi na sana hahantong sa ganito.
Usually, ganyan ang nangyayari eh. Kapag former president ka, naiimbestigahan ka. Pero kay Pinoy, hindi naman nangyari yan eh. Namatay na lang si Pinoy, di ba? Nagkasakit ito at tamayapa na lang. Hindi naman siya naimbestigahan. Si Gloria, ganoon din, naiimbestigahan siya. Actually, hindi nga dapat natin ini-expect na iimbestigahan siya kasi initially medyo magkaalyado sila, no? Yung mga Duterte, do si Digong hindi naman ganoon ka full-fledged na kaalyado noon during the campaign ni PBBM. Yung kanyang anak na vice presidente na si Sara. So hindi man gagawin ng administrasyon ito eh. Naimbestigahan siya eh. Out of courtesy na lang yan kung mas naging friendly sila. Pero buti na lang hindi naging friendly kasi lumalabas itong mga kalokohan na ito during the administration of Digong. I am offering myself as a resource person. Hindi ako nandun as a member of the panel lang. They can ask me. So, ibig sabihin, member pa rin siya ng panel. Kasi, hindi ako nandoon as a member of the panel lang. So, sana, i-let go niya na yung pagiging miyembro ng panel, di ba? As a resource person na lang siya. Ganoon sana eh. Pero ang pinupunto niya dito, hindi ako nag-i-inhibit. Member pa rin ako ng panel, at the same time, I am one of the resource persons, so pwede pa rin akong sagutin. So maganda sana, since ikaw ang iniimbestigahan, as a resource person ka na lang. Kasi kung member pa ng panel, makakapagtanong-tanong ka pa, makakapag-interrogate ka pa, di ba? They can ask me, they can interrogate me, they can interpellate me anytime they want, said De La Rosa, who was the chief of the Philippine National Police under the Duterte administration. Ang tapang ito Sige walang iyakan ito I won't feel offended. Dapat lang. Because kaya nga tayo nagpasalamat na magkaroon ng parallel committee hearing para to ferry out the truth. I will not be offended, I am sure, he added. Ang problema Coffee, historically, madamdamin itong si Bato Dinadaan ito sa emosyon na ito Mananapak nga ito, di ba? Kung inyong natatandaan nagkaroon ng investigasyon ng Quad Committee at nadidiin siya, sasapakin niya raw yan kapag nakita niya. So, posible, magiging emotional ulit yan. De La Rosa initiated the conduct of the probe in the Senate following revelations during the House of Representatives Quad Committee hearings that tagged him as being involved in the reward scheme of Duterte for policemen in the drug war. Ang tanong dyan, paano niya haharapin si Garma? Paano niya pasisinungalingan itong naging affidavit, ito naging statement ni Rui Magarma, dating Colonel Coffee? O sige, kanya-kanya na yan. O kayo-kayo magkakampi noon. Ngayon, kayo-kayo, kanya-kanya kayong gawa ng kasinungalingan. Kasi sa grupo ni Garma, sa grupo ni Digong, may nagsisinungaling sa kanilang isa dyan. Dati kayo magkakakampi. O ngayon, nagkakalaglagan na kayo. Kanino kami maniniwala? Diba? Ako, mas leaning towards Garma na lang Kasi totoo naman talaga yan Open knowledge yan ng administrasyon na may reward scheme. Na pag nakatsugi ka ng suspect, abay may reward ka. Ang tanong nga dyan, saan kinuha yung reward na yan? Kasi hindi naman magre-reflect yan sa report ng Commission on Audit. Posibleng galing yan sa confidential funds o di kaya galing yan sa pera na ibinayad mula sa Pogo. Saan ka kukuha ng 20 mil kada isang tao? Sa dami ng natsugi doon Ang record ng pulisya, 6,000. Sige, 6,000 times sabihin natin 20,000. Yung iba daw, umaabot daw ng millions ang pabuya. Saan ka kukuha niyan? Almost billions Coffee. Billions of pesos ang ginastos para sa reward system na yan. So malaki-laking problema yan Coffee at kung paano nila ito sasagutin at pasisinungalingan dahil sirang-sira sila dyan. I don't need to prepare, sabi ni Bato. Andyan naman yung truth, hindi naman yan mapapalitan. I know the truth kaya hindi nila ako pwedeng gawan-gawan ng storya na kung ano-anong aligasyon ang sinasabi nila. Kailangan malaman natin ang katotohanan, sabi po ni Bato de la Rosa. The senator has described the House Quad Committee hearings as a fishing expedition that is meant to crush Duterte allies ahead of the 2025 and 2028 elections. Ganun ba? Ang tingin kasi nila sa investigasyon ng Quad Committee na yan, para hindi sila manalo. Yung mga kaalyado ni Digong, hindi makalusot yan sa eleksyon sa 2025. Mukhang ganun ang mangyayari Coffee mukhang hindi na magiging effective itong Duterte Magic. Makapagpalusot man dyan na senador, isa o dalawa, yan lang mapapalusot nila dyan. Pero yung kagaya dati na sobrang lakas na lahat ng inendorso ng presidente, magiging senador, nako, ngayon medyo malabo-labo na yan. The public deserves to know the truth. Malaman natin yan. Just watch and learn. This Monday, malalaman nyo yan kung paano natin palabasin yung katotohanan. Wow, sige Yan ang sinasabi ni Bato dyan Antayin daw natin. Mukhang may bagong strategy itong si Bato Malalaman daw natin. Antayin lang daw natin kung paano niya palalabasin ang katotohanan. May halong yabang ito Sige, good luck Coffee kung paano niya gagawin yan. Si Digong naman, ready na Coffee.
Kung si Bato, hindi niya na kinakailangan maghanda, ang yabang usually, pag ganyang mga hearing, dapat may mga ebidensya kang i-ready, mga argumento mo, pero sabi niya, hindi niya na kailangan mag-prepare kasi isa lang naman ang katotohanan. Sa headline naman ng Manila Bulletin, si ex-President Duterte ready to face Senate drug war probe. Sabi naman ni Bato de la Rosa, yan ang kanyang kinumpirma. Nag-meeting kasi yan sila ka-coffee, kasama si Alvarez, si Bato, si Hanilet, at saka si Digong. So ready na raw po yan. Rodrigo Duterte is ready to face the Senate's investigation into the administration's controversial war on drugs this coming Monday, October 28, with Senator Ronald De La Rosa confirming ahead of time the former president's presence in the hearing. Ilang oras na lang ka-coffee, may sasagawa na po yung most awaited investigation o hearing dyan sa Senate Blue Ribbon Committee, dyan po sa Senado. Antabayanan natin ka-coffee yan. So bukas yan, nakamonitor tayo dyan, naka-livestream naman yan. Pwede nyo rin puntahan ka-coffee yung Facebook page ng Senado kung saan mapapanood din nyo itong hearing na to ng walang putol. Tayo mag-aantabay din tayo ka-coffee dito sa nagiging pagdinig na to and will produce content para ma-elaborate natin at ma-discuss natin itong magiging usapan sa pagdinig na yan. Sana maganda ang panahon para hindi nila maging dahilan na masama ang panahon. Sana hindi magkasakit si Digong para makadalo siya sa investigasyon na yan. Ganoon din si Bato de la Rosa. Kasi baka biglang magkasakit hindi dumalo dyan sa hearing na yan. O siya, anong komento nyo dyan ka-coffee? Anong opinion, reaksyon? Lagay dyan sa ating comment section para mabasa rin po yan ng iba nating mga ka-coffee. Kung nasa Facebook po kayo at di pa po kayo nakafollow sa ating Facebook page, pasuyo na lang ka-coffee. Please like and follow. Kung nasa YouTube naman po kayo, please click lang po na subscribe. Dyan po sa baba, subscribe at hit nyo na rin yung notification icon para kayo po i-updated sa ating mga bagong upload. O siya, ako magpapaalam muna sa inyo. Maraming salamat ka-coffee sa mga sumama sa atin. Ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!